Pinag-iinitan na ng kamera itong si Morales. Lang dumating sa next na video, no? Yung susunod na video, gusto ko lang makita ninyo at makita ninyo kung bakit tayo nagpapasalamat sa Senate at kay Senator Bato de la Exactly. Rosa. Okay? Yes. Thank you, ma'am. Attorney Bosantog, hold your line, sir. Morales, sir. Nothing but denial and demolition job ang ginawa sa inyo ng PIDEA leadership at ng mga kaalyado ng gobyerno ngayon upang pagtakpan at i-demolish ikaw, hindi ang mensahe mo na napakatunog. Pakinggan po natin at tunghayan ito, then you give your reaction, please. Mr. Jonathan Morales. For today's first question, may I call on Melales Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PIDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character. Siyempre, lahat naman ng kumu-question. Alam ka namang aminin ito ni Lasso. Common sense naman. Nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo nagugulan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka-layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At hindi ho at nakita natin na may hirapan. Ito na nyo to. What do you expect sa mga taong ito? Di ba? Siyempre kakampi ito. Mga bata ni Tambaluslos to, wag na tayo maglokohan. Di ba? Mga bata kayo ni Tambaluslos. Itatanggi nyo. Di ba? I mean, sa tingog to mga to, di ba? Ala ka namang ilubog nyo yan. Siyempre, kakampihan nyo yan. Para sa inyo, masama na si Morales. Kahit anong sabihin niya. Ganun naman kayo lagi Basta maka-Duterte, masama. Kung i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay ang mga pangyayari ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to this. Ang hirap ipagtanggol, no? Hirap na hirap siya. Hindi niya na malaman. Nagbabasa, nag-iimbento. Hindi natin alam. We cannot judge. Pero hirap na hirap siya. Hirap ipagtanggol, no? Credit and destabilize the current administration. Sir, ngayon lang namin nalaman na ang PIDEA pala ay nag-hire na ng mga congressman para maging spokesperson nila. At itong si Congressman Asidre, hindi na pala ito attack dog ni Martin Romualdez, kundi siya ay mahilig din sa 50 Shades of Grey. Shady past. Kasi shady past daw Iisipin mo ito mga ito. Alam mo, kaya na, ang baho na po na nangyayari sa bansang Pilipinas. Nagiging tagapagsalita na itong mga congressman, itong may mga secretary, na sila, parang tagapagtanggol, tagapagsalita na, abogado pa, kaya tuloy yung presidente at saka yung speaker nasasanay ng tahimik.
lalabas lang naman yung speaker at magsasalita, magpapapress con, ipagtatanggol si Marcos. Other than that, di na magsasalita. Yung mga kampon na lang niya nagsasalita. Sayang ang binabayad sa mga ito pagka ganito ng ganito. Yan ba ang mandato nila? Ipagtanggol lang ang kampon ni Tamba? Muna, Erica, sumuntok ka na. Ako naman ang susuntok. Go ahead, ma'am. Ganyan kawalang kwenta ang Kongreso na yan. Tignan nyo naman yung mga sinasabi, ang babata nyo, ang kukorap na ninyo. Exactly, Mga the word. attack dogs ni Martin Romualdez, nakakahiya ang Kongreso na yan. But the people are now Yes. accepting your personality no matter how many 50 shades of grey they're going to throw at you. Ginoong Jonathan Morales, sir, nasa inyo po ang pagkakataon para sagutin itong mga kalukuhan Erica, ng atake na ginawa sa inyo. Yeah. At alam natin kung Sabi ni Grail 5, kailangan nilang ipagtanggol, baka mabawasan yung pondo. Alam mo, ito yung sinabi ni Attorney Roque. Uulitin ko lang. Yan kasi yung mga yan, nakaasa yan sa proyekto. Di ba? Pag hindi ka sumang-ayon sa speaker, sorry ka, posibleng wala kang proyekto. Ha? Wala ang basbas sa'yo. Alam mo na naman kung saan ang basbas. Anong iuuwi mo doon sa probinsya mo? Anong iuuwi mo doon sa party list mo? Halimbawa, kaya nga ako, naiintindihan ko, halimbawa, si Pulong. Alam natin, Duterte yan. Syempre, bibigyan pa ba yan? Si BP Sara nga, tinanggalan ng confidential funds eh. Kailangan sip-sip ka dyan. Kundi, magmumukha kang tanga sa bayan mo kasi wala kang mauwing proyekto. Ikaw palalabas na masama. Kaya meron ding hindi magandang dapat mapalitan din talaga sa batas eh. Kaya lang ako, hindi naman ako sang-ayon na palitan ng batas ngayon. Kasi nga, naku, pag kinalkal nila yung tungkol sa politika, baka mamaya prime minister na sila or ma-extend si Marcos. Naku, delikado yan. Huwag kayong papayag sa ganyan. anong purpose nito? Not to address your message, but to demolish your persona. And this is why we're very grateful Yes. for us. This is the shining hour of Senate and Senator Bato de la Rosa. Ito Exactly. yung, pwede ba tigilan nyo muna yung kakabatikos ng ganyan? Kasi Ay, teka muna. kami- Si Banat Bay. Mamaya ipapaliwanag natin kung anong nangyari. Si Banat Bay lang ang tinanggal. Si Coach Oli at Boss Dada tuloy pa rin. Hindi, kasi ang gulo namin sa interview kay Bato Senator Bato. Mamaya pag-usapan natin mabuti yan. Pero again, uulitin ko, ayan ang Banateros. May sariling opinyon, walang nagdidikta, kahit kami minsan iba-iba. Pero ang bottom line nito, before, during, and after the election, Duterte kami. Hindi kami nabudol at hindi kami magpapabudol. Ayan, diretso tayo. mismo dito, naranasan namin yung panggigipit ng Kongreso, pambababoy ng Kongreso. Nakita namin, naramdaman namin ang kalibre ng Kongreso ngayon. Putik. Yes. Putik ang Kongreso ngayon. So Yes. napakaswerte natin na nandyan pa si Senator Bato de la Rosa at nandyan pa ang Senado. Claro. Okay, si Attorney Bosantog wants to say. Teka, saglit. May announcement din kasi pasensya, hindi ako nagbabasa ng komentaryo pag ano. May tarantadong walang hiyam nakapasok na troll coach, walang utak. Mag-iingat kayo. Tago nyo na mga wallet ninyo, baka maana sa amo. Okay? Tago nyo wallet nyo tsaka cellphone nyo. Baka magnanakaw yan, ingatan nyo, Something. Reserve mo na, sir. Hold your line after Gusto lang Sir namin magana, Jonathan sir. Morales. Kasi natawa kami dun sa video Sa 50 na yun. Shades of Grey. Shady past ka pala, sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual with their misconduct has no bearing in the case. No, it's not even a part na acceptable siya as a form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. So, kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Edna Ogawa, maraming salamat po from Japan. Thank you, Edna Ogawa. It's not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right Yeah. To to complain demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. If Very that good is the standard. So, that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth.
It's not even a standard of evidence. So what does it mean, attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing, that basic thing that you just said now, no? What does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. Oh. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse. Ako, dyan ako turn off. Itong sa mga kampo ni Tamba na nagiging, I agree with Ka Eric, no? Nagiging attack dogs. Nag-aastang trilyanis na itong mga ito, hindi ko maintindihan. Powers in the government. Pero kasi sa mga ganitong issue, yung national interest to Pero why do we respond that way? Yeah. Attorney Bosantog, ma'am. Ito ulitin ko po sa inyo ha. May shady past daw si Morales. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan at nagsisinungaling. Alam mo, yung amo nyo ba wala? Diba? Yung pamilya ba nung amo ninyo, yung pinagtatanggol nyo ba wala? Tanong ko lang sa inyo. Kasi kahit sabihin natin na si Morales ang pinakamasamang tao sa mundo, pero siya talaga ang pumirma. Siya talaga ang gumawa. At that time, meron siya talagang planong raidin. Itong mga gumagamit, di umano. Ibig bang sabihin, hindi na totoo? Yes, posibleng masama siya. Wala sa akin ang paghuhusga. Pero kung ikaw talaga gumawa nun, totoo yan. Totoo yung dokumento na yan. Kaya sana, patunayan nila na hindi totoo yung document na yon. Hindi, ang nangyari kasi, yung investigasyon, ang gusto nung PIDEA, dikdikin si Morales. Hindi po. Patunayan ninyo na yung document ay hindi totoo. Hindi yung sirain nyo si Morales. Kasi hindi naman yung korte na sisirain mo lang yung witness. Patunayan nyo hindi yung totoo. Bakit siya nilitis nyo? Siya ba ang gumagamit? Siya ba ang re-raidin? Pangalawa, bakit ayaw nyong pakinggan? Sinabi na nga ni Senator Bato yun ilang beses. In aid of legislation lang naman ito. O ba't ayaw nyong pakinggan? Bakit ayaw nyong tanggapin kung ano man ang katotohanang lalabas? Nalagay na nga si Senator Bato sa alanganin eh. Bakit? Maraming Duterte nagalit sa kanya. Maraming pula nagalit sa kanya. Kawawa din. Naisip ko, kawawa din si Senator Bato. Parehas, binabakbakan siya. Galit ang mga Duterte kasi siguro gusto ng mga DDS atakihin. Doon ko na-realize, in aid of legislation ito. Doon naman sa kabila, bakit pang pinayagan na magkaroon ng investigasyon? So sa makatwid, ang pula, ang side nila, hindi sila para sa katotohanan. Hindi para malaman ang katotohanan. Kung hindi, itago kung ano man ang katotohanan. It is very obvious eh. Kasi kung willing kayong pakinggan ng katotohanan, dapat binubuksan nyo lahat. Ba't ayaw nyo pakinggan? Ako, naniniwala ako na posibleng hindi na gumagamit si Marcos. Possible. Di buksan natin ang katotohanan, pakinggan natin, both parties. Ang tanong, ba't kayo natatakot? Simple nga eh. Takot na takot kayo sa maisog, sasabihin nyo konti ang tao. Ayaw nyo naman payagang magkaroon ng rally. Tapos sasabihin nyo, ano pa kayo? Ano yung celebrate ngayong araw na ito? Freedom of expression ba yon? Hindi ko maano yung eksaktong sineselebrate ngayon. Hindi nyo naman hayaang maghayag ang taong bayan. Alam mo yung actions nyo, kabaliktaran ng sinisigaw nyo. Yung kuda nyo, ang layo eh. Ang layo. Kasi halimbawa, sasabihin mo, Coach, ikaw nga magpadrag. Oo, bakit? Hindi ako tatakot, but hindi ako guilty. I know that.
Not even once, not even once. Oh. Huwag nyo lang akong harasin. Lahat tayo, sabay tayo. Gusto nyo, maghamon kayo, lahat ng vloggers eh. Payag ako dyan. Ba't ako hindi magiging confident? Di ba? Tapos, ang sisigaw ng mga vloggers ninyo, double standard kayo kasi ipokrito si Roque kasi pinapadrag test si Duterte noon, hindi pinadrag test. Eh, hinahamon nga ni Duterte ngayon. Ano ba kayo? O yan, Press Freedom Day Leche. Diba? Anong kaplastikan yan? Press Freedom Day? Ayaw nyo magparali? SMNI? Tinatanggalan nyo ng prangkisa? Sabi di papayag si Tut dyan. Eh, hindi ka lang naman papayag dyan kung takot ka, di ba? Oh. Igigibiyan natin ng pagkakataon si Ginoong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Eh, ito nga, di ba? Sabi dito, bakit sa bahay ni Maricel? Bakit 2012? Yun nga gusto nating malaman. Yan nga ang lalabas sa investigasyon. Bakit sa bahay? O kondo ata? At anong koneksyon? Ba't magkasama? Hindi naman politiko si Maricel, hindi naman artista si Marcos. Anong connect? Tatandaan nyo, ang tao nagsasama yan, may common denominator. Hindi magsasama ang dalawang tao. Hindi magka-happy-happy yan unless may common denominator. Halimbawa, di ba sa tropa, ba't kayo nagkakasama-sama? Kunwari, kami, mahihilig kami sa motor. Halimbawa, mahihilig sa baril. Ang tanong, ano yung common denominator? Di ba? Laging may ganun. Sa pagsasama ng pagkakaibigan, may common denominator. Isang artista, isang politiko, ba't nagsama? Anong common denominator? Yung guess nyo, yun ang guess ko. Di ba? Tama o tama-tama? Sige, tuloy tayo. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Sir, go yes. ahead. Hello. Yes, sir. Opo. Alam nyo, yung tinuran po nung butihing congressman. Kaya may nagsasabi ko, Choli, ingat kayo ha. May mga nagme-message sa akin. Ingat kayo. Baka mamaya peke ito si Morales. Baka mapahiya kayo. Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, bakit hindi natin pakinggan? Kung peke siya o hindi siya peke, hayaan yung gisahin. Di ba yung mga nagme-message, bakit takot kayong gisahin kung sa tingin ninyo peke si Morales? Ha? Kasi pag peke yan, hindi makakasagot ng diretso yan. Di ba? Eh bakit willing na willing siya? Kasi alam mo, pag hindi ka nagsisinungaling, ito sa aking experience, pag di ka nagsisinungaling, kahit bali-baliktarin ka, yung sagot mo hindi mo makakalimutan. Kasi sigurado ka eh. Ako, halimbawa, ulitin natin itong sa drug test. Babagsak na ako sa lahat ng bagay. Pero hindi ako babagsak sa drug test. Kasi kahit anong mangyari, hindi ako nagsisinungaling sa inyo na hindi ako nagdroga ever. Very confident ako dyan. Posible sa ibang bagay, sablay ako. Aminin natin yan. Baka mautal-utal ako sa sagot. Pero pag ang usapan, droga, very confident ako dyan. Possibly, ganun din kay Morales. Maaring sablay siya sa iba. Maaari. Pero doon sa gumawa ng dokumento, baka hindi siya sablay. Bakit? Siya gumawa eh. Hindi siya sasablay dyan. Kahit anong baliktarin nyo dyan, hindi nyo mahuhuli. Bakit? Nagsasabi ng totoo eh. Again, hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan na, paano kung peke? O di peke.
iharap nyo sa Senado. Ba't kayo takot?